Nakaano ba? Nakalagay na sa Facebook page natin? Ba't wala pa akong nakikita? Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control. Kasama natin si Milo Junela sa Wirecast, si Hero, and of course ang ating Executive Producer, Ms. Stephanie Vicente. Ang programang Global na Tayo ay inyo pong nasusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon din sa ating YouTube channel. Sa YouTube browser, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast gamit ang shortwave transmitters mula po sa Voice of America. And of course, sa inyo po mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Yan. So please, ang aming pong suyo sa inyo, like and follow our Facebook page and subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Again, okay, ako po yung lingkod, Ray Sampang. So, para po sa araw na ito, sa edisyong ito ng Global na Tayo, mapalad po tayong muli sapagkat makakasama at makakapiling po natin muli dito sa ating programa ang isa nating kababayang overseas Filipino worker na na-repatriate na mula po sa Middle East, particularly from Bahrain. At nakarating at nakauwi na siya sa Pilipinas and kasama na niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Ito'y walang iba kundi si Ginoong Axel Gomez. Yan, si Mr. Axel Gomez. Isang OFW mula sa Bahrain. So alamin natin ang naging journey naman ni Axel, yung journey niya na kanyang pagkaka-repatriate pabalik dito sa Pilipinas at alamin natin kung paano ang naging journey niya at anong mga naitulong sa kanya ng ating embahada doon, maging ng Department of Migrant Workers at ng OWA, and kamusta ang kanyang pag-a-adjust dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, may plano na ba siya mag-stay for good o balak pa ba niyang bumalik sa ibang bansa? Alamin natin. Kasama na po natin ngayon, live, si Ginoong Axel Gomez. Magandang araw sa iyo, Axel. Magandang araw po, Sir Ray Sampang. Yan, thank you very much, Axel, sa pagpapaunlak mo sa ating programa dito sa Global na Tayo. Alright, unang-una sa lahat, Axel, tanong ko lang, anong araw ka nakabalik sa Pilipinas from Bahrain? Yeah, bale March 23 po, 2026 po. Kami balik po, nakaland here sa Philippines. So March 23, 2026, tama? Yeah. Yes. Okay.
At matanong ko lang, pang ilang flight yung chartered na lulan mo kasama ng iba pa natin mga OFWs? Para pong pang-apat po kami na batch. Pang-apat na batch. Okay. Alright. Opo. So sa ngayon, Axel, so nandito ka na sa Pilipinas. Where are you Yes. staying dito sa Pilipinas? Bali, Tagalipa City, Batangas po Uy, kami ng wife ko po. Ang wife mo taga Batangas. Bali, dito lang po ako po yung taga Batangas. Dito na po kami nag-reside po. Taga Zamboanga po ang aking wife. Taga Zamboanga. Okay. So, Opo. alright. Okay. So, kamusta? Kamusta yung unang paglapag mo pagka-repatriate mo from Bahrain? How was the feeling? Kamusta yung pakiramdam nung matapos nang ma-repatriate ka pabalik sa Pilipinas? Okay naman po. Nakahinga kami, parang natanggalan kami ng tinik sa aming mga dibdib. Kasi nga po, syempre po, ang iniisip namin nung nandun kami is yung anak po namin na nandito naghihintay. Ay po, so nung nakalapag po kami, talagang pasalamat po kami. Thanks God. Ganun po. Alam mo, Axel, nag-post ka sa Facebook page mo, di ba? At dinidetali mo doon, kinukwento mo yung journey mo, di ba? Yung pagkaka-repatriate kasama ng iba pa natin mga OFWs. And Yes, nagulat and ako, kasama ko ang daming views noon, ang daming share, tsaka ang daming views noon, Axel. Opo, medyo nag-viral po ng konti. Oo. So, ganito. So, paano yung kwento mo nga sa amin? How were you able to be repatriated? Ano yung mga ginawa mo para ma-repatriate ka pabalik sa Pilipinas? Yeah, actually po, February 28 po nag-start yung war. So, nagbombahan na po sa Bahrain, iba't ibang bansa din, like Dubai, Qatar, yan. And during that time po, talaga pong syempre, shock po kami lahat kasi po, first time namin maka-experience po ng ganon na andun kami mismo sa parang battlefield or gera kung saan. So, ang isip lang talaga namin, gusto na namin umuwi or gusto namin mapunta muna sa safe na place. Ayun po. Tapos po, yung po kasing ibang buildings malapit sa amin is tinatamaan na. Ayun po. And so that time po, shelter pa lang po yung ina-announce kung saan pwede magpunta mga shelter. Ang ginawa naman po namin, nagstay lang po kami doon sa accommodation namin kasi nga po, sabi nga po ng boss namin, mas safe po doon kasi po pinapaligiran kami ng mga embassy po ng iba't ibang bansa. Like United Nations Embassy, andun din po. We have Jordan, France, Iraq, Palestine Embassy. Basta nakapaligid po sa amin karamihan ng mga embassies. Kaya for sure naman daw po, hindi po nila para tiranin. Ayun po. And yung pong repatriated program naman po, actually, wala pa po talaga kaming idea. Nagtanong po kami kung merong magiging bang action ang PH Embassy or yung pong mga sangay po, mga agencies doon, kung magkakaroon ba ng repatriation po. Okay. Then, nag-request na po kami if may repatriation by March 4 po. Ayun po. Then, nag-reply naman po agad sa amin. And pinasend lang po yung mga passport copies po namin. Kasi po, bale, nasa banda po kasi yung work namin doon. Okay. So, ilan po kami ng mga kasama ko. And ako po yung band leader. So, I decided po na umuwi na lang po kaming grupo. Since tinanong ko din naman po sila kung gusto na rin nilang umuwi. Kasi pare-parehas din po kaming may mga pamilya at may mga anak. Oo nga. Ilan ba, matanong ko muna, Axel, ilan ba ang mga anak mo? Actually po, dalawa po yung anak namin. Ang isa po ay nasa heaven na. Ang isa po ay nandito po. Okay. Po. Alright. So, naging mabilis ba ang tugon ng embahada sa inyo? Yeah, actually po,
tumawag nga po sila ng March 4, kinuha na po yung mga passports. Nagsabi po sila na make sure na magpaalam kami sa boss namin. Ayan, para at least, okay po yung pag-alis namin. And from time to time naman po, tumatawag sila ng kamusta. And kasi po, kailangan po kasing i-process yung parang transit visa to Saudi since sarado po yung airport ng Bahrain. So, dumaan po kami ng Saudi and sa Riyadh pa po kami talaga sumakay ng plane for the chartered flights. Oh, okay. So, matanong ko lang, Axel, yung bang pagpaparepatriate mo dahil sa takot sa gera dyan sa Middle East o patapos na yung kontrata nyo o pa-exit na talaga kayo? Actually po, dahil sa takot na rin po talaga. Kasi po, kakarenew lang po talaga namin ulit ng another contract para po doon sa pinagwa-worka namin. Pero mas nalaig po kasi yung baka kasi mamaya hindi namin alam, baka kami na yung tamaan. So at po mas mapapanatag yung mga loob namin pag nandito na kami sa Pinas. Kahit wala munang work pansamantala. Kamusta naman yung mga nakasabay mo na mga kababayan natin ng repatriation from Bahrain? Galing ba sila? Alam ko parang iba doon, galing pa sa ibang lugar. Yes po. No? Yung pong iba galing Qatar, yung pong iba ay galing Kuwait. Halo-halo po kami. Okay naman po sila. Actually, masaya naman po yung naging journey. And kita ko rin naman po sa mga mata nila na paglapag po ng Pinas, talagang yung iba po na nangingiyak-ngiyak, yung iba talagang thank you Lord, andito na kami, safe na. Kumbaga, ayun po, nakita ko naman po na masaya sila. Siguro mga mixed emotions po. So, meron bang binigay kagad na assistance sa inyo? Kasi ang report dito sa Pilipinas, yung mga nare-repatriate, doon pa lang sa host country, meron ng financial assistance na binibigay bukod pa rito sa pagdating sa Pilipinas. Totoo ba yon? Can we confirm that na doon pa lang sa host country, sa Bahrain kung saan kayo nagmula, meron na kagad financial na assistance sa inyo? Yes, correct po. Meron po. May binibigay na po agad sila. Before po kami mag-flight and pagkalapag po namin. Ayun. So, confirm pala yun, totoo pala yun na talagang talagang may binibigay kagyat na na financial assistance. Po. As in talaga pong alagang-alaga po nila kami. Wow, okay. Yeah. From the water, from syempre transport, food, especially accommodation po nung nandun po kami. Talaga pong alagang-alaga po nila kami. Alright. Sige. So, pagdating dito, of course, meron pang financial assistance sa inyo na binibigay. Yes po. Okay. So, yan? Outright na binibigay sa inyo yung pera, yes, Axel? As in cash po ang binibigay po nila. Wow, talaga. Okay. Yes, and meron din po silang parang referral letter para po pwede rin po naming ilapit po sa ibang agency po na pwedeng makatulong din po sa mga OFWs. Ayun. So, ibig sabihin, hindi porke repatriated ka, hindi ka na pwedeng bumalik. Meron ka pang choice na kung gusto mong bumalik, Yes po. And syempre, kumbaga, pahinga lang po for the meantime. Pero if lahat naman po ay maklear and okay na po, siguro po, babalik pa rin po kami kasi yun din po talaga yung namin, work po namin. Babalik ka pa rin sabi mo may banda ka, di ba, Axel, Yes. So, yes, babalik pa rin kayo ng banda mo sa Bahrain kung talagang bibigyan ng pagkakataon, ganun ba? Most likely po, kahit po hindi around mid muna, siguro iwas muna kami Middle East. Asia muna, uli. Okay. Kasi po, baka mamaya may iba na namang mangyari. Oo. Ayun. Siguro within Asia po muna ulit. At least within Asia, malapit-lapit pa, di ba? Sa Pilipinas, no? Yes, correct. So, anong ngayon? Anong plano mo ngayon, Axel? Anong for the plano mo meantime, with your family? Mag-stay? Sabi mo nga,
may bala ka pang bumalik kung talagang bibigyan ng pagkakataon. Pero habang hinihintay yung pagkakataon na yun, anong plano? Can you share that with us? Yes, of course po. For the meantime po, syempre, spend time with our family. Since kasama ko din po ang wife ko sa repatriation. Okay, that's good. Sa video. And, ayun po, meron din naman po kaming mga part-time jobs po, like affiliate dito po sa Yellow Up. Meron po kaming ganon, affiliate. Then medyo monetize din sa Blue Up at saka po sa YT, ganon. Ano po, nag-real estate din po kami. Okay. So, Ano yun, nagre-real estate kayo bago pa kayo nagpunta ng Bahrain? O... Yes po. Bago po, pa. before pa. Okay. Oo po. So, ayun naman po, meron pa naman pong pagkukuhanan ng ng income kahit papaano. Oo po. Okay, pero ibig sabihin, paano yung yung kid mo ngayon? May pa siya kung sakaling babalik ka sa ibang bansa, may iwanan na siya dito. Yes po. Nag-uusap nga po kami ni wife kung ako lang ba muna o siya muna or para at least po makapag-focus din po kasi po ang panganay po namin is 5 years old pa lang. 5 years old, toddler pa. Oo. Po, toddler pa. Oo. Pakulitan. Oo. Mas mas hahanapin, based on my experience kasi naging father din naman ako, lolo na nga ako. Ibig sabihin, talagang yung mga ganyang edad, naghahanap ng naghahanap ng atensyon ng magulang. Yes, lambing, kulit, kalaro. Yan, oo. So, yun ang pinagkakaabalahan nyo ngayon, yung nabanggit mo, yung pagiging tinutuloy nyo yung pagiging real estate broker nyo, tapos hinihintay na lang yung pagkakataon na makapag-perform kayo ulit yung banda mo sa ibang bansa, maski na dito na lang sa Asia. Yeah, opo. Ang passion po talaga namin is pagkanta, ganun kayo. So yan, yung passion ng pagkanta, dala mo na yan nung bata ka pa, Yes, opo. Actually, since 2006 po, nalabas na po ako ng bata. Ganun, 2006 pa lang, nag-abroad ka na? Opo. Ilang taong ka nun? 19 years old. Ang bata pa. Opo. Oo. Alam mo yan, ang pangarap namin ni Ares yan na maging bahagi ng banda. Oo. Dalawa kaming vocalist. Oo. Kaya lang puro vocal lang, walang list. Okay. So sa ngayon, anong sasabihin na nating anong ma-advise mo? Kasi madalas, Axel, narinig namin, nakakarating sa amin yung mga hinaing ng ilan nating mga OFWs. Na kesyo parang nahihirapan silang mag-repatriate o kaya may nagsasabi sa kanila, huwag kayo maniwala dyan, hindi kayo papansinin ng gobyerno o hindi kayo asikasuhin ng Philippine Embassy. Kaya pag na-repatriate kayo, pagbalik nyo sa Pilipinas, hindi na kayo makakaalis. Madalas marami kaming humihingi ng tulong sa amin na nakakarating daw sa kanila itong mga ito. So sa pagkikipag-usap namin sa iyo ngayon, kabaligtaran, no? Yung kabaligtaran. So ano ma-advise mo sa ating mga Pilipino, mga OFWs na nasa Middle East pa rin na nag-iisip na magpaparepatriate pa ba ako? Ano bang ma-advise mo sa kanila? Ma-advise ko po kung talagang ang iisipin nyo po kasi is yung safety nyo po at saka yung family nyo dito sa Pinas. Contact lang po kayo sa mga hotlines na binibigay po ng Philippine Embassy, OWA, DMW, M2O po. And on my part naman po, gaya po sa Yellow Up at saka dito po sa Blue Up. Madami rin pong nagtatanong kung paano ba magpa-repatriate. As long as nababasa ko po yung mga comments at saka mga messages po nila, kahit nasa spam or message request, tinatry ko po talaga na sagutin para po at least makatulong po kami. Yun din po yung pinaka ko po, kaya ginawa ko po yung video, yung journey po namin ng repatriation para po makatulong din po sa mga kapwa po namin OFW na natatakot na magpa-repatriate at hindi naniniwala na ganun po talaga na totoo po, natutulungan po talaga tayo ng mga
sangay po ng government natin Mhm. na syempre angasiwa sa ating mga OFW po. Yeah. Kaya wag po silang matakot. Okay. Ayun po. Alright. Axel, maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo sa amin. At Thank you so much. we pray for your success para sa safety rin ng pamilya mo, and sabi nga, panalangin namin na maging successful ka dito sa Pilipinas habang hindi ka pa lumalabas ng bansa ulit, and panalangin din namin na maging safe ka kung saan man dito sa Asia. Pero sabi mo pa nga, wag muna sa Middle East, no? Dito muna sa Asia. Okay. Okay. Maraming salamat, Axel. Thank you very much. Maraming salamat sa panahon mo. Thank you very much. Thank you so much po. Ang ating pong kababayang si Axel Gomez, isa po siya sa mga na-repatriate na OFW mula po sa Middle East, mula particularly sa Bahrain. Ayan, so another testimony mula sa isang repatriated OFW, yung kanyang naging journey. At nung iba pang mga Pilipinong nakasama niya sa naging journey nila sa repatriation pabalik ng Pilipinas. So talagang sa mga ilang nakapanayam na po natin na mga repatriated OFWs na nandito na sa Pilipinas, it goes to show na merong disinformation na ibinibigay o nakakarating sa ating mga OFWs doon na nag-iisip magpaparepatriate ba ako o hindi. Dahil minsan may nakakarating, wag niyong hindi totoo yan, o hindi kayo aasikasuhin ng embahada. Pagbalik nyo sa Pilipinas, wala naman kayong gagawin doon. Masakit pa niyan, baka hindi na kayo makabalik dito, hindi na kayo makalabas ulit ng bansa. So, based doon sa mga pahayag ni Axel at doon sa iba pang mga nakapanayam natin na repatriated OFWs na nandito na sa Pilipinas at kasama na ng mga mahal sa buhay, it is kabaligtaran. Okay? So, sana po pakinggan natin yung kanilang mga mensahe sa inyo. Lalo-lalo na ngayon, medyo, although may ceasefire, very unshaky ground pa rin, pero at least it's something to look forward to. Pero kung gusto nyo pa rin po magpa-repatriate, get in touch with the Philippine Embassy, kung saan Philippine Embassy kayo sakop. Yun ang first step para malaman ninyo ang katotohanan sa proseso at ang katotohanan sa likod ng repatriation. Okay? Alright. Sa ating ikalawang pahina, ito talaga. Tayo'y napakapalad dito sa ating programang Global na Tayo, sapagkat ito naman, ewan ko lang kung hindi nyo pa ito kilala. Itong makakasama natin, unang-una, naging representative siya noong 19th Congress sa ilalim ng OFW party list. At alam nyo, napakaganda nitong ating guest na ito. Talaga naman, walang iba kundi, tatawagin ko pa rin siyang Representative Marisa Delmar Magsino ng OFW party list ng 19th Congress of the Philippines. Ma'am Marisa, Representative Marisa Delmar Magsino, magandang araw po. Welcome sa Radyo Pilipinas World Service. Ako, magandang umaga po sa ating lahat, at syempre happy na makasama po kayo, kuya, dito po sa Radyo Pilipinas natin. Magandang umaga po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Nako, thank you po, Representative. Pasensya na kayo, nasanay akong katatawag sa inyo, Representative. Opo. Okay. Well, it's an honor to have you, and it's an honor indeed to have you dito sa ating programa, sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, and hopefully this will be the start of a more frequent guesting sa ating programa, sa ating himpilang. Okay. Alright. Ma'am, matanong ko lang po, kamusta po ang ating kamusta muna ang ating OFW party list ever since nung 19th Congress? Pero kamusta na po ang OFW party list natin? How is it doing? And ano pa rin po ang mga services and programs ninyo dito sa ating OFW party list? Yes, unang-una po, nagpapasalamat tayo sa ating po ang may kapal at ang ating OFW party list po. Kahit hindi po tayo nakaupo ngayon sa 20th Congress, ay patuloy pa rin po nagseserbisyo sa ating mga OFW, seafarers, their families, at kung tutuusin po, kahit hindi po OFW seafarers, kasama po dahil ang OFW party list stands, kuya po, para sa One Filipinos Worldwide. So lahat po ng nasa loob ng bansa at nasa labas ng
bansa ay kasama po sa party list natin ng OFW. Tayo po ay napaka-busy pa rin. Ay, hindi pa rin po ako nagpahinga. Simula pa po ng 19th Congress, even to the last day na nagtrabaho po tayo. Tuloy-tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga different organizations. Sila po ay nangungumbida sa atin upang maging speaker sa kanilang eskwelahan. Kahapon lamang po nasa Ateneo de Manila tayo, nasa sa ICCT Colleges, nasa People's Management Association of the Philippines or PMAP, iba't iba pong organization na nangungumbida po sa atin para po maging speaker sa ating pong napakalaking problema ngayon tungkol po sa mental health, tungkol po sa career advancement, tungkol po sa leadership, at marami pa pong topic tungkol sa housing industry. Ayun. Okay, so ang lawak pa rin pala ng sakop ng OFW Party List. And you mentioned, Representative Delmar Marisa, yung mental health, no? Napakahalaga niyan, ano? Lalo pa ngayon sa nararanasan na Middle East crisis ng ating mga OFWs sa gitnang silangan, tapos yung mga nare-repatriate pabalik dito sa Pilipinas. So, nakatutok din po kayo dyan, ma'am. Yes, o kuya, nakatutok po tayo dito dahil unang-una po, ang OFW Party List po ay patuloy po nakikipag-usap sa Department of Migrant Workers, sa OWA, ganun din po sa iba't ibang ahensya na nangangailangan po ng mga OFWs natin na kailangan matulungan para po ma-expedite yung pagpaparepatriate sa kanila. Dahil unang-una po, sila po yung mga, sabi ko nga po sa kanila, makipag-ugnayan ng direkta sa ating Department of Foreign Affairs, sa ating mga migrant workers offices or consulate sa mga lugar po na nandoon sila at naninirahan at naaapektuhan po nito mga gerang nangyayaring ito dahil sila po yung magiging first defense nila. Ganun po sa ating OFW Party List FB page, nakalista po doon, nakapost po yung mga direct line ng DFA, ng OWA, ng DMW at nakakapag-contact din naman po sila sa OFW Party List dahil ito po yung sinasabing first response na madali pong makakapunta at makakarating sa kanila. Alam mo Kuya Ray, yung ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid na humihingi ng tulong ay natututukan po natin at sinasabi ko nga na kung maaari, bukod sa pagdarasal, dahil yan ang napaka-importante na humingi tayo ng tulong that we have to be protected, we have to be safe at all times para makauwi po tayo dito sa pamilya natin na nandito sa Manila at ginagawa naman po ng gobyerno natin ang lahat upang sila po ay mabigyan ng kaukulang suporta sa lahat ng oras. Yan po. Matanong ko lang po siguro sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook Broadcast Live, lalo na sa YouTube channel natin at siguro sa mga re-airing nitong panayam namin po sa inyo. Ang OFW Party List po ba ay may mga regional offices? Sa ngayon po, meron tayong mga OFW Party List leaders sa iba't ibang lugar and provinces, pero hindi po natin masasabing offices talaga. Kumbaga ito po ay mga personal na mga hub, personal na mga bahay ng ating mga OFW leaders po. Kaya ang nangyayari, sila po yung mga OFW Party List leaders natin, sila po yung nagpaparating ng mga problema sa kanilang mga lugar. At ang mga iba naman po ay gusto ko lang pong ipaalam din sa ating Radyo Pilipinas na ang ating pong budget ng 2025, because this is very important, yung medical po natin ay tinatapos po natin at nakausap ko po si Secretary Ted Herbosa at sinabi po niya hanggang end of December of 2026 ay kaya pong i-extend at maubos yung budget, di ba po? So, meron po tayong budget na nailagay sa Chinese General Hospital in Manila. Marami na po tayong nakapag-avail ng mga medical doon. At sa Parañaque, nakipag-partner po ang OFW Party List sa office ni Kong Eric Olivares kasi Parañaque po para po maibigay yung natitirang medical budget ng OFW Party List. Ang kailangan lamang po pag Parañaque, may address kayong taga Parañaque at for every signature po ay daraan pa rin po sa OFW Party List para alam natin na yung budget ng OFW Party List po ang gagamitin. Sa Chinese General Hospital naman po, kahit saan kayo, pwede naman po.
kahit Oo. hindi Parañaque, kahit saan pwede po mag-avail. Pinakauli lang po kapatid na ating natulungan earlier ay worth 500,000 po Wow. na diabetic patient. Ang kagandahan lang po sa OFW Party List ay hanggat kaya po ng budget natin, binabayaran po natin ng buo. Kasi ang niisip po natin na kung bibigyan lang natin ng 3,000, 2,000, 5,000, may i-stress na po na hindi makakalabas ng hospital at hindi maoperahan. Kaya sabi ko nga po, kung noon ganun kalaki, ngayon po naman may inuubos pa tayong budget, tinutuloy-tuloy lang po natin to. Pero nakausap ko po si Secretary Ted Herbosa, kung sakasakali, idirekta ko lang daw pong ipaalam sa kanya at tutulong po siya kung sakaling wala na pong budget ang OFW Party List. Napakalaking tulong po nito. So may tie-up kayo with the Department of Health. So hanggang at end of 2026. End of 2026. Pero December. pag ubos na po yung budget na yon, makakahingi naman po ako na personal relationship sa Department of Health para naman po ma-extend pa natin yung tulong. Total taxes naman po ng mga kababayan natin, nating lahat yan. Di ba po, Kuya? Yes. So dapat na maibigay naman po natin sa kanila kahit hindi po tayo nakaupo sa Kongreso, hindi po natin tinatalikuran yan. No? Though, kung minsan, dati po, syempre nakaupo tayo mabilis. Magpa-repatriate tayo 5 days, 1 week. Ngayon, syempre 2 weeks, 3 weeks, lalo na ngayon sa gera na medyo maraming hassle at challenges po. Now, bukod po sa itong medical assistance, livelihood, meron din po, patuloy pa rin kayo sa livelihood projects and programs ninyo. Okay, ganito po. Ang ating po mga livelihood, tayo po sa OFW Party List po ay nagbigay po ng LAGO, Livelihood Assistance to OFWs po, or grant natin na sinasabi. Nagbigay po ang OFW Party List, OFW, Buhay OFW Foundation. Hindi na po ito nanggaling sa budget ng OFW Party List dahil wala na po tayong budget dyan. OFW, Buhay OFW Foundation, nagbigay po tayo ng 30,000 each. At ito naman po ay ginagawa nila, kuya, nakakatuwa meron na pong nagtayo ng salon, meron po nagtayo ng printing, may nagtayo po ng parang sari-sari store, meron po nagtayo ng mga chicken, itlog-itlog, at may sauna, yung para pong massage. Okay. So I'm so happy. Yung legal na massage Legal hindi yung massage so ibig ko sabihin, nakakatuwa, may bag making. Ayan, di ba? Kumbaga nakakatuwa na malaman natin. At mga seafarers natin, sa Cavite, kuya, sa Seafarers Village sa Cavite, nagbigay po tayo ng mga cart dyan. Mga cart ng almost nasa 300 na mga former seafarers dito po, Seaman's Village sa Cavite. Kaya ako po'y natutuwa na nakikita ko po nagkakaroon tayo ng monthly na kahit papano ko hindi every month, at least every 2 months na nangungumusta po tayo kung anong nangyayari at nagbibigay naman po sila ng mga video nila, ng mga nangyayari, kung ano po nangyayari sa negosyo nila, na kahit papano, kahit po wala tayo sa Kongreso ngayon, dire-diretso naman po na nabibigyan natin sila ng magandang buhay. Okay. Now, talagang very, very, very flexible yung pondo na yan. Biro mo, kahit anong negosyo, basta legal, pwede. Opo, No? opo, tama. Yeah, basta legal. Ngayon, ang tanong dyan how can an OFW, kailangan ba active OFW o maski hindi na siya active OFW, can avail of those services and programs, ma'am? Okay. Ganito po yan. Ang tayo po sa OFW Party List, hindi po tayo namimili. Sabi ko nga po, one Filipinos worldwide. So nagkataon lamang po, the OFWs, they are the most vulnerable, the most abused, kaya po mas natututukan natin. Pero when it comes to services, hindi po tayo mamimili whether medical siya, whether livelihood siya, at kung ano pa pong other services na maibibigay natin. Kaya nga lang po ngayon, syempre medyo mas limited ang ating pondo. Alam naman po natin na maraming nangyayari. So ang nangyayari po ngayon,
we are focusing right now dito po sa sinasabi nating pakikipag-ugnayan sa mga different agencies like DMW, OWA, DFA, DSWD, Bureau of Immigration para po mabigyan sila ng suporta at ganun din po pwede rin tayong mag-refer sa TESDA para po sa kanilang upskilling dahil paano po sila maghahanap buhay kung hindi naman po nila alam kung ano po ang papasukan nila. Kaya willing po tayong makipag-coordinate, makipag-suporta sa kanila upang sa ganon ay matulungan po natin sila lalo na rin po sa mga seminars natin ng OFW Party List sa ating mga different organizations, yung ating psychological at emotional support. Naglunsad po ang OFW Party List ng mga counseling programs para sa mga support groups natin, lalo na sa mga OFWs natin na dumadaan sa trauma at hirap sa mga giyerang nangyayaring ito, kapatid. Alright. How can they get in touch with you, Representative Marisa? How can they get in touch? Paano sila pwede makipag-communicate sa inyo? Okay. Sa ngayon po, meron po tayong email address, yung OFW, lahat po small letters, OFW Party List 21@gmail.com at ang ating opisina, ang ating OFW Tulong at Serbisyo Center ay nasa Ayala Mall, Manila Bay, Macapagal, Parañaque na nasa 4th floor po. Ayan po ay open po ng Monday to Friday, minsan po pati Sabado pag kailangan kasi nung isang araw lang po namigay tayo ng mga 3 kilos of rice sa ating 300 na mga kababayan na mga nagpe-pedicab po at saka po mga nasa street. Kasi hindi na po ako kasama doon pero yung tao po natin sila po ang namigay sa mga 300 na beneficiaries po na natanggap. Hindi po tayo nag-organize. Kumbaga ito po ay binigay po natin sa tabi-tabi ng mga kalye, mga dumadaan, yung mga nagpe-pedicab, nagta-tricycle dahil alam ko po na kailangan po yan dahil sa mahal na po ng gasolina natin ngayon. Alright. Parang parang nasa kongreso pa rin ang OFW Party List talaga naman wala na bang balak na bumalik ang OFW Party List sa Congress, Ma'am Marisa? Siyempre, gusto po nating maipagpatuloy ang ating pag-aaruga at pag-aalaga sa ating mga mamamayang Pilipino. Kagaya po nung nangyari po na drought or problema dito po sa Cebu, ang ating pong OFW Party List at National Real Estate Association, pinuntahan po natin yung ating OFW leaders sa Cebu at NREA chapter leaders sa Cebu. Kami po ay namigay kasama po yung kapitan doon po sa Cebu ng nasa 500 na mga beneficiaries na mga groceries, mga bigas po, mga tsinelas. At in fact, napakahirap po nung travel na yon kuya kasi overnight lang po. After namigay the following day, uwi na po kami uli. Kaya the following day, lanta talaga kami. Pero we're very happy dahil nakita naman natin ang ngiti sa ating mga kababayan. Yes. Sabi ko nga po, limited ngayon ang ating funds, limited ngayon ang ating pagkilos. Pero for as long na kahit papano in our simple way ay nakakatulong po tayo sa OFW Party List ay maligaya na po tayo. Yeah. May last question po dito, Representative Delmar Magsino. How do you keep looking so young and vibrant? Wow, ang ganda niyan. Ayan ang napakaganda. Ayan mga maligaya pag sinasabing young, 'di ba po? I know I'm faster. Thank you so much. Ang akin lang po kahit na marami tayong problema, gusto ko pa rin thinking positive at all times. Kahit na maraming negative sa paligid ko, pinipilit ko pa rin na maging maganda ang paligid ko dahil ayoko po na nakakaramdam ako ng sama ng loob, ng hatred, dahil alam naman natin kung maraming stories na hindi ko na po pwedeng sabihin, pero pati personal na mga problema, pati sa mga tauhan na ligaw ng landas, diba po? Pero ang akin lang po, we have to thank Lord, our Lord, for all the blessings and to give back to Him. Yun nga po sinabi ko, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Kaya sabi ko nga po,
maliit o malaki na blessing, ibalik natin sa ating mga kababayan, maging maliit man to o malaki, nakakataba na po ng puso at we will be looking young, beautiful at parating fresh. Wow, talaga. Oo. Talaga. Well, like what I said, Representative Delmar Magsino, it's a pleasure and a privilege to have you dito sa ating programa sa radio station na Radyo Pilipinas World Service. And we Yes. hope and pray na this will not be the first and last na makakasama ka namin ulit dito. Basta pag may mga concern ng ating mga OFWs, now we know kung sino ang aming bukod sa DMW at OWA. Nandyan parate ang OFW party list at nandyan parate si Miss Marisa Delmar Yes. Magsino. Maraming salamat po at hari nawang maging maganda pa po ang takbo ng mga nangyayari ngayon. Lahat naman po ito ay napagdadaanan natin at magkakaroon ng solusyon. Para po sa ating mga OFW, sa mga seafarers, lahat ng pamilya sa loob at labas ng ating bansa, tandaan nyo lamang po, wag po tayong maging negatibo, wag po tayong makinig sa mga fake news dahil makakasira po yan sa buhay natin. Marami po tayong mga kagaya ng Radyo Pilipinas World Services natin. Kuya, alam mo na yan. Lahat sila, totoo lang po ang sinasabi. Galing din po ako sa media, naging broadcaster ako Yes, for 20 years. Mhm. From up close and personal with Marisa Delmar, Buhay OFW TV, World Class Kababayan. So makinig po tayo sa tunay na mga media practitioners, broadcasters. Huwag po nating akuin yung mga fake news na ito dahil ito po sisira sa ating buhay. Maging positive tayo, mahalin natin ang Pilipinas dahil nag-iisa lamang po ito. Maraming salamat po para sa OFW Party List. Kayo po ang bida. Maraming salamat din po. Thank you very much. Ang ating pong representative, sabi ko, lagi kong tatawagin ito na Representative Marisa Delmar Magsino ng OFW Party List. At sa pamamagitan po niyan, thank you very much, Ma'am, sa pagsama mo sa amin ngayon. Thank you very much sa lahat ng mga sumubaybay sa atin. Kay Axel Gomez, thank you very much, Axel. At sa lahat ng mga nakasubaybay po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live at sa OFW Party List. Magandang umaga, hapon, araw po sa inyong lahat. At sa ating mga OFWs na nasa labas ng bansa, ayan si Miss Marisa Delmar Magsino. Ayan, talaga naman. At we're very, 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 very proud to have her. Talaga, no joke. Maraming salamat po at hanggang sa isa pang edisyon ng Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.